did not fulfill Scripture. Luke 23, 1-2. Then the whole assembly rose and led him off to Pilate. And they began to accuse him, saying, "We have found this man subverting our nation." Read, breaking our laws. He opposes payment of taxes to Caesar and claims to be Messiah, a king. So here, Jesus is accused of breaking the law. John 8, 3-5. The teachers of the law and Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses, God commanded us to stone such women. Now, what do you say?" At matagal na walang sinabi si Jesus. Nagsulat siya sa lupa. John 8:7, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to stone a thrown at her." Effectively, Jesus canceled this activity of stoning to death. Here, Jesus teaches non-violence to sinners, against sinners. Jesus teaches non-obedience to the law of Moses. So kung talagang pipili ka ng isang sagot lang, pinatupad ba ni Jesus ang law of Moses or not? Of course not. Hindi yun ay pinatupad niya, yung kabaligtaran nun. At sinabi pa niya sa babae, "Did anyone accuse you? Neither will I accuse you." Nung sinabi ng babaeng, wala pong nang-accuse sa akin, wala pong nambato. Acts 10:14-15. Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko pong magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o hindi karapat-dapat kainin?" Muli niyang narinig ang tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." So here, Peter, obeying Jesus-ness, disobeys dietary laws. Kasi, sabi niya, hindi ko po pwedeng kainin yan, bawal yan sa aming mga batas. At sabi ng tinig ng Diyos, sinabi ko ng mali. Ipipilit mo pang marumi. In other words, kung noong araw man ay marumi yun sa kanila, nilinis na ng Diyos. Nagkaroon na ng new covenant, nagkaroon na ng new dispensation. It was a new age of spirituality. It was the age of Jesus and Jesusness. Matthew 12:1-7. Isang araw ng pamamahinga, dumaan si na Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yun. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit yung pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yun. Hindi ba ninyo nabasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na yon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa sa templo. Kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala." Ano nakikita natin dito ginawa ni Jesus? Sa pag-accuse sa kanya ng mga Pharisees, ang kanyang mga disciples na hindi sumusunod sa batas, inalala niya si David na hindi rin sumunod sa batas noon, pero hindi naman pinagalitan ng Diyos. Pagkatapos sinabi niya, mga pari nga hindi sumusunod sa batas.
bawal sa inyo ng bawal na gagawa pag Sabat. Pumasok kayo sa loob ng templo, sa mga bulwagan at mga kwarto ng templo. May ginagawa ang mga pare, ba't sila may ginagawa? So sinasabi dito ni Jesus, no. Ang tunay na pagsunod sa batas ay yung pagsunod sa tunay na batas ng Diyos. At yung Sabat na yan, hindi yung tunay na batas ng Diyos. Hindi nga yan sinusunod ng mga pare. At pati nga si David, hindi sumunod sa utos na yan. At ako man, naghihimala during the Sabbath. At ako man, maraming mga hinapalampas na pagsuway ng aking mga disciples sa batas, tulad ng paghuhugas ng kamay, tulad ng mga dietary laws na yan. So, dalawa lang yan. Ang tunay na pagsunod sa mga batas ay yung sinunod mo siya really, literally, physically, actually, manually, o hindi mo sinunod kasi hindi naman talaga yun ang tunay na utos ng Diyos. Tradition lang ng mga tao. O tunay mang utos ng Diyos noon, para doon noong araw yun at naiba na ang sitwasyon, tulad ng tinig mismo ng Diyos na nagsabi kay Peter, sinabi ko ng clean yan, huwag mo nang ipilit na unclean yan. So may naiiba rin sa utos ng Diyos kasi ang utos na niya ngayon kay Peter, kainin mo yan. Nung araw, ang utos sa mga Hudyo, huwag kayong kakain yan. We must understand what it means to obey and to fulfill the law. First of all, it must be the real law of God or still the effective law. Kasi may mga nag-expire na. Obviously, marami na nag-expire. Kitang-kita natin sa example kay Peter na yung law on clean and unclean foods, nag-expire na iba na. And that was, of course, to prepare him na makihalubilo sa mga Gentiles, which the Jews at first considered unclean. So Jesus breaks the law, the Sabbath. And Jesus affirms David's act of breaking religious ordinances. Yan ba ang ibig sabihin ng Jesus fulfills the law? O may ibang ibig sabihin yung Jesus fulfills the law? Matthew 12:10-13, may isang lalaki ron na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naaayon ba sa kautusan na magpagaling na may sakit kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Here, Jesus heals on the Sabbath. Pero para kay Jesus, working on the Sabbath when it is for the good of others, especially the needy, the sick, and the suffering, is the actual fulfillment of the law. Hindi yung literal word-for-word fulfillment na merong kailangan gawing mabuti, hindi mo gagawin dahil bawal gumawa sa Sabbath. Kay Jesus, yes, He fulfilled the law, but the fulfillment of the law is opposite nung fulfillment na alam ng mga Hudyo. Sa Kanya, to fulfill the law of the Sabbath is to work on the Sabbath if it is needed, needful, and if it is for the sake of the needy. So, hindi literal ang fulfillment niya ng Sabbath. Kung ang fulfillment ng Sabbath ay magiging loving, then yun ang fulfillment ni Jesus kahit directly labag sa letter of the law of Moses. John 4:7-10, may isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makainom? Wala nun ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano, according to the tradition, according to the laws of their lifestyle. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. So against the law, Jesus associates with Samaritans. That's what it means for Jesus to fulfill the law. To not obey its letter when the obedience is cruel and unkind. And to do its opposite when the opposite is the good and loving way. Kay Jesus, yun ang fulfillment. Hindi blind, literal fulfillment. Mark 2:15-17, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad,
Bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit tulad ninyo, na akala nyo wala kayong sakit, kundi ang mga may sakit na tulad ng mga ito na hindi nila ikinakaila na sila ay may pangangailangan. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So kung kayo, sa tingin nyo, matuwid kayo, hindi ko kayo tinatawag, hindi nyo ako kailangan, at hindi kayo tatanggap ng blessing. Against the law, against tradition, Jesus associates with sinners. So paano niya fulfill ang law? By doing its opposite. When by doing the opposite, He applies the love of the Father in heaven. Kaya siya ipinadala ng Ama sa langit para ituwid ang misapplication at ang misinterpretation ng mga Hudyo sa mga laws na nakagisna na nila, naging tradisyon na nila, at manhid na sila. Kahit na ang pagsunod doon ay ibig sabihin pagiging unkind or unloving. Jesus applied the spirit of love of the law, not the letter of the law. When applying the letter would become cruel and unkind to others. Acts 10:28, sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang Hudyo, sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. Sabi ni Pedro sa mga nagkikriticize sa kanya ng mga conservative Jewish Christians. Acts 11:2-3. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na naniniwalang dapat tuliin ang mga hentil. Bakit ka pumasok sa mga bahay ng dituling hentil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Here, Peter does at Jesus. Peter follows Jesus' Peter associates with Gentiles against the law of Moses and the nation of Israel. So alin doon ang fulfillment of the law? Yung kind application, hindi yung traditional, literal, unkind application. Matthew 8:2-3. Lumapit sa kanya isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko. Maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Jesus touches the unclean against the law. Yun ang fulfillment ni Jesus ng law. To break it. When by obedience to its letter, you become unkind, you become unloving. And the real, the true, and godly application and fulfillment of the law is breaking its letter but following its spirit. The original intent of the law was to love. But the application, the method of applying the law had become cruel and unkind. So Jesus came to fulfill the law. It doesn't mean that He would obey its letter and be unkind in the process, but He gave us the code, the way to interpret the law. And the way is to do it the Jesus way, the loving way. Matthew 15:2. Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Here, Jesus allows His disciples to not wash their hands, effectively breaking the law. John 6:54, Whoever eats my flesh, sabi ni Jesus, and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. Yan ang sinabi niya nung tinatawag natin ngayong Eucharist or Lord's Supper, na noon ay Passover meal. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Here, Jesus drinks blood. Of course, not literally, but symbolically. Jesus asked His disciples to drink blood, symbolically, His blood. Jesus instituted the Passover meal into the Lord's Supper, making the drinking of blood a central theme. Pero, ano bang ibig sabihin ng blood sa mga Hudyo? Kahindik-hindik sa kanila yung sinabi ni Jesus na drink my blood. It is the zenith of breaking Jewish law and tradition. Kasi allergic sila sa blood. Ayaw nila ng blood, ayaw nila ng ganyan. Tapos sasabihin ni Jesus, eto, inumin ninyo ang blood. That's breaking the law, in essence.
So talagang sinadya ni Jesus na syakin sila, sintakin sila, gulatin sila para magising sila sa katotohanan na ang interpretation and application nila of the law is not the original intent of God. Na naging masyado na silang formal, legal, at masyado na silang unkind in many ways. Matthew 9, 1-5, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan niya ang Diyos." Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano bang mas madali? Ang sabihing pinapatawad na yung mga kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad?" Here, Jesus bypasses the temple, particularly the temple sacrifices, for forgiveness of sins. And then Jesus prophesies the destruction of the temple, and the Sanhedrin would want him dead for this. How else can you be very blatant about not obeying the law or not obeying it and fulfilling it according to the traditional way? When Jesus prophesied the destruction of the temple. Mark 13, 1-2, nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Hangang-hanga yung mga disciples niya sa templo. Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling yan? Walang batong magkapatong na matitira dyan. Magigiba lahat yan." Matthew 26, 59-61. Samantala ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng maling paratang laban kay Jesus upang siya maipapatay. Ngunit wala silang nakita kahit na maraming humarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, "Sinabi ng tao ng ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. So you see, they made a big issue out of Jesus saying that the temple will be destroyed. Dahil sa kanila, napakalaking kalapastanganan yun. But Jesus did it. Nakita niyo how Jesus fulfilled the law? Many times by not fulfilling it to the letter, by the letter, legally. But by doing its opposite. So, bakit natin ipagpipilitan na literally, formally, coldly, sometimes unkindly, and cruelly, buong kakruelan sa Tagalog, bakit natin ipipilit na i-apply yung mga laws na pagka ginamit mo ay ngayon ay magiging unkind ka, magiging cruel ka, magtatakwil ka, mananakit ka ng kalooban, magpupuwera ka? Hindi nga yun ang ginawa ni Jesus na fulfillment. Kundi pinili niya yung kind application. Pinili niya yung kindest, tenderest, the most supportive, the most helpful. At para sa kanya, yun ang fulfillment of the law. To fulfill its original intent to love. Not to blindly and manually and automatically apply it kahit maging unkind in the process. Was Jesus being literal when He said He came to fulfill the law? Dapat nating reviewin yan. Kasi kung literal siya,
dapat sinunod niya talaga lahat. Ang dami nga niyang binrake. His actions proved otherwise. Showed a clarification of how the law ought to be fulfilled. Paano ba talaga i-fulfill ang law? In the spirit of love. In loving, people-friendly ways. Hindi yung maipatupad mo lang kahit maging unloving ka na. John 1:14, referring to Jesus, "The Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him all the kindness and all the truth of God have come down to us." Galing lang kay Jesus lamang at bukod tanging kay Jesus lamang galing ang tunay na kabutihan at kabaitan at katotohanan ng Diyos Ama. In other words, kulang-kulang o mali-mali ang pagpapakilala ng religion tungkol sa Diyos Ama. So dumating si Jesus para ipakilala ang tunay na Ama, ang tunay na kabaitan, kadakilaan, pagmamahal ng Ama. At yun ang ginawa ni Jesus, ini-reinterpret niya yung law. Or, finulfill niya yung law, His way, the Jesus way. Not the way of the Pharisees, not the way of the teachers of the law. Jesus interpreted and applied the law, not in the unkind and cruel way of old times, but in the way of love of the new time. Matthew 22:34-40. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question. "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor. The law and the prophets hang on these two commandments." Sabi ni Jesus, ang lahat ng batas, ang lahat ng katuruan ng mga propeta, ang lahat ng religious teachings, dito nakasalalay. Love God, love others. So, pag ang law mo, pagka ang interpretation mo, ang application mo, ang fulfillment mo ay hindi loving, hindi yan ang tamang interpretation, hindi yan ang tamang application, hindi yan ang tamang fulfillment of the law. Galatians 5:14, "For the entire law is fulfilled in keeping one command. This one command, love your neighbor as yourself." So, meron nagkasala, sabi ng law of Moses, batuin hanggang mamatay. Loving ba na mambato ng tao hanggang mamatay? Di ba hindi? Kaya hindi sinunod ni Jesus yung letter of the law, ang pinairalan niya yung love of God, so hindi niya pinabato. At saka, kung love your neighbor as yourself, di mahal mo sarili mo, di ba? Ngayon, babatuhin mo ang kapwa mo. Eh di babatuhin mo rin ang sarili mo kasi i-apply mo yung ginawa mo sa neighbor mo sa yung sarili. Love of self ba yun? Nabatuhin mo ang sarili mo, di ba hindi? Kaya hindi ipinabato ni Jesus yung babae. Papaano finulfill ni Jesus yung law? By not implementing it. By not implementing its letter, its legal intent, but by implementing its spiritual and loving intent. Therefore, read, interpret, apply the law of Moses, the teachings of the Pharisees, religion, the scriptures, by the teachings and examples of Jesus. Lahat ng law ni Moses, lahat ng teaching ng Pharisees, lahat ng doktrina ng relihiyon, maging mga doktrinang nakasulat sa pages of the Bible, kailangang salain sa teachings and examples of Jesus because Jesus is the revelation of the invisible God. Jesus is, and the name of Jesus is the name above every name. He is Lord of all. So dapat yung interpretation niya ang masunod at siya ang maging pamantayan. Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. Hindi yung law, hindi si Moses, hindi si Peter, hindi si James, hindi si Paul, hindi si anybody else. Jesus is the image of the invisible God. So the interpretation and fulfillment of Jesus is dapat interpretation and fulfillment nating lahat. Colossians 2:9, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. John 14:7, sabi ni Jesus, if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him.
So, pag nalilito tayo, anong tamang interpretation ng Scripture? Padaanin kay Jesus. Siya ang tunay na imahe ng Diyos. Measure, filter all teachings through the love of Jesus, through the Jesus filter. Tulad na nakikita sa ating simplified illustration. Lahat ng sinasabi ng religion, ng religious teachers, ng doktrina, ng scriptures, padaanin kay Jesus. Merong written word, yes. Merong word carved in stone, yes. But Jesus is the living word. And dahil living siya, pwede niyang i-adapt, i-adjust. Kaya nga meron ng mga dating literally ina-apply nung Old Testament, pero kay Jesus, kinancel na niya. So, kasi siya yung living